Hanjin. Hanjin, pasensya na. Noong nagpadala ang pamilya Su ng mga taong papatay sa akin, nagpanggap akong patay upang makalayo. Ngunit sa panahong iyon, nalaman kong buntis ako. Napilitan akong mag-isa, magpalit ng pangalan. At mahirap na ipanganak ang bata. Ang batang ito ang magiging sandata ng pamilya Su para kontrolin ako. Para sa paghihiganti, hindi ko maaaring ipaalam kaninuman ang tungkol sa bata. Ang batang ito ang lahat sa akin. Gu Hanjin, ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa loob ng 25 taon. Kailangan kong protektahan siya ng mabuti. Pinilit kitang umalis ng bansa, ngunit ipinanganak ko rin ang anak natin. Matagal na tayong quits. Sa ngayon, ako si Songlin, nabubuhay para maghiganti. Hindi na ang mahinhin na siksyanuan. Pakiusap. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Nuan-nuan. Umiiyak ka. Ako hindi ako. Masama ba sa'yo ang maging kasintahan ko? Boss Gu, hindi iyon ang ibig kong sabihin. O baka naman, ikaw talaga siksyanuan? Boss Gu, kung aaminin kong ako siksyanuan, ibibigay mo ba sa akin ang mas magandang resources? Binabalaan kita, huwag mong gagamitin ang mukhang ito para magsalita ng mga ganyang karumal-dumal. Hindi kailanman magsasalita ng ganyan siksyanuan. Siya ang prinsesa sa mataas na trono. Minahal ako ni Gu Hanjin noon. Sayang, hindi na ako siksyanuan ngayon. Boss Gu, pasensya na. Gawin mong mabuti ang papel mo bilang ibon sa hawla. Iyon lang ang tanging halaga mo. Ginoo, ginang, binibining Su. May balita ang mga taong nagtutubay kay Songlin. Sabi nila, buong gabi siyang nasa bahay ng mga gu. Ano? Ang puta. Aray. Si Gu Hanjin. Pero dahil lang sa makahawig si Songlin at si Anwan. Hindi ba? Isang peke lang. Kailangan ba ng ganitong galit? Tama nga. 7 taon na ang nakalipas. Si Tianwan, 7 taon pagkatapos. Si Songlin naman. Gu Hanjin, kailan ka kaya? Magkaka-interest sa akin. Ate Wanwan, hinahanap mo ako. Songlin, mali pala ang tingin ko sa iyo. Ang bilis mo namang umakyat sa kama ni Gu Hanjin. Ate Wanwan, hindi ko sinasadya, hindi talaga. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, nakakadiri. Naalala mo ba, ang sinabi ko sa iyo? Napakagaya mo, ng kaibigan kong namatay. Pero alam mo ba, gaano ka siya kagaya? Ganoon din ang galit ko sa iyo. Laksu, kung ayaw mo sa akin, sa opisina na lang. Iiwasan kita. Niligawan mo si Gu Hanjin, umakyat ka sa kama niya. Ngayon ka pa mag-iingat, may silbi pa ba? Hindi ko siya niligawan. Dahil lang ito sa mukha kong ito. Ano sa palagay mo, kung gasgasin ko ito? Paano mo palalandiin ang lalaki ko? Suwan-wan. Hanggang. Sinisaktan ako ni Songlin, naggatanggol lang ako. Kuya Hanjin, maniwala ka sa akin. Hindi ko siya sinaktan. Suwan-wan, may mata ako. Hindi kita kailangang sabihan. Saan mo siya dadalhin? Si Songlin ang kasintahan ko ngayon. Suwan-wan, pag nananakit ka ng aso, tingnan mo muna ang may-ari. Si Anwan, ang loko-loko mo. Patay ka na, nanggugulo ka pa. Kinukuha mo pa ang lalaki ko. Songlin, hintayin mo ako. Dadalhin kita kay Tianwan. Samahan mo ako sa isang gabi ng pagdiriwang mamayang gabi. Dapat hanapin mo si Su, siya ang nobya mo. Makinig ka, iyon ang unang kailangan ng isang kasintahan. Ginoong Gu, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Palitan mo ang damit niya, ayusin mo ang hitsura niya. Mayroon ba kayong gintong damit pang kasal? Ilabas ang pinakamahal na damit para magmukhang babaeng kasama ni Ginoong Gu. Gagalingan ko para maganda ang hitsura ko sa lahat. Kumusta, maganda ba? Miss Chia, ito ang pinakabagong modelo ngayong taon, isa lang sa buong mundo. Para talaga itong ginawa para sa inyo. Masyadong maingay ang ginto, ayoko.
Sa tingin ko, puti pa rin ang bagay sa akin. Ano sa tingin mo, Kuya Hanjin? Ano sa tingin ninyo dito? Ito ang klasikong modelo ng aming tindahan. Pwede. Talaga bang hindi siya si Xianuan? Hindi ganyan ka maingay si Nuan-Nuan. Hindi ba ang nobya ni Boss Gu ang anak na babae ng pamilya Su? Bakit ngayon, kasama niya ang ibang babae sa pagsubok ng damit? Ang gulo ng showbiz. Ang nasa loob ay isang Maliit na artista, hindi ko alam kung anong. masamang paraan ang ginamit para makuha ang pansin ni Boss Gu. Ano itinatago mo? Ilabas mo. Concealer lang, nag-aayos na makeup. Bilang artista, kailangan ding mag-ingat sa itsura. Ngayon, kahit isang extra ay nag-aangking artista na. Mabuti, hindi na halata. Scoop, si Gu Hanjin, ang presidente ng Gu Crew. Sa unang pagpapakita niya pagkatapos umuwi, ang kasamang babae ay hindi pala ang anak na babae ng pamilya Su. Su Wanwan, sino itong kasama ni Boss Gu? Hindi ko pa siya nakita sa mga cultural forum. Baguhan ba sa showbiz? At Wanwan, ang galing ng mga reporter. Malaking swerte ang darating sa inyo. Tingnan, dumating na si Miss Su. Miss Su, sa unang pagpapakita ng inyong nobyo pagkatapos umuwi, hindi kayo ang kasama niya. Ano ang paliwanag ninyo? Miss Su, totoo pa ba ang kasunduan sa pagpapakasal ninyo ni Boss Gu? May problema ba sa relasyon ninyo? Miss Su, Posibleng naputol ang kasunduan sa pagpapakasal ng mga pamilya Gu at Su. Naging katawa-tawa ang magandang plano. Pumunta sa opisina. Tatay, ano ang nangyari, Wanwan? Inapi ako ni Gu Hanjin. Ano ang nangyari, Wanwan? ngayon ang unang pagpapakita ni Kuya Hanjin pagkatapos umuwi. Pero dinala niya sa harap ng mga reporter si. Songlin na yon. Tatay. Tulungan mo akong patayin si Songlin, okay? Sino si Songlin? Siya yon. Xianuan. Impossible. Biglang sumiklab ang sunog sa bahay ng pamilya siya. Napatay ang mag-ina sa loob. Nalipol na ang pamilya siya. Impossible. Patay na si Xianuan. Pa, hindi yon si Xianuan. Kamukha lang niya si Xianuan. Songlin ang pangalan niya, artista namin ilang taon na ang nakalipas. Isang artista lang pala. Anak, anong gusto mong gawin? Susundin kita. Pa, kausapin mo naman si Kuya Hanjin. Maaga tayong magpakasal, pakiusap. Mas nakikinig siya sa'yo. Sej, madali lang yan. Mas nakikinig sa akin si Gu Hanjin. Kung wala ako, wala ang Gu Group ngayon. Gusto mo maging kabit. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Kung ano ang kahihiyan. Ulitin mo. Tama si Wanwan, ulila ka nga. Walang nag-alaga sa'yo, kaya hindi mo alam ang kahihiyan. Walang hiya. Bitawan mo ako. Boss Gu, nakikipag-away si Songlin. Anong ginagawa mo? Laro lang yan, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Umalis ka. Kita tayo ulit, magandang binibini. Boss Lu, marami akong artista, sana. Makapagtulungan tayo. Sino ito? Songlin, halika dito. Ito ang pinakamalaking investor natin, si Boss Lu. Kumusta po, Boss Lu? Ako si Songlin. Songlin. Kumusta, Songlin? Ako si Lu Fengchuan. Boss Lu. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Suwanwan, ang relasyon ko sa pamilya Su ay negosyo lang, hindi ko kailangang sagutin yan. Binabalaan lang kita, huwag kang tumingin sa hindi mo dapat tingnan. Ang babaeng ito. Nakapasok na sa kama ni Gu Hanjin. Gusto mo rin naman, di ba? Naiinis ka kasi hindi mo nagawa? Lu Fengchuan, para sa isang estranghero. Sinasaktan mo ako at ang pamilya Su. Hindi ka ba natakot sa pamilya Lu? Ako ang bahala sa pamilya Lu. Anong pakialam mo? Ikaw. Tatlong minutong pahinga para sa lahat. Handa na para i-shoot ang pangunahing eksena, 15 tandang bawas isa. Songlin, halika dito. Nauha ako, bumili ka ng cup sa labas. CJ, Miss Su. Mahigit 100 katao ang production team, isang tasa bawat isa, narinig mo ba? Baka hindi ko kayang dalhin lahat mag-isa. Eh di maraming beses kang bumalik, wala ka namang. Malaking eksena, maliit na tauhan lang. Tiisin mo, dito lang sa sus ang paraan para makuha ko ang. Katotohanan gusto ko, alam na, pupunta na ako.
Ito, 130 tasa. Ang dami. Kaya mo bang dalhin? Kailangan mo ba ng tulong? Kaya ko, salamat. Okay ka lang ba? Si Xiaoping ba ang tatay mo? Kilala mo ang tatay ko. Nakita ko siya dati noon ako pa siksyanuan. Partner ng tatay ko si Xiaopuan. Anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ko ngayon. Dahil sa mga Su, galit ako sa kanila. Niloko ni Suhong ang tatay ko. Nag-invest siya sa isang. Proyektong nalugi ang lahat. Hindi kinaya ng mga magulang ko ang bigat. Kaya nagpakamatay sila. Ito ang palaging ginagawa ni Suhong. Alam mo rin ba ang pamilyang Su? Pwede mo ba akong tulungang maghiganti? Miss Su, Ang lamig nito, paano inumin? Gusto mo ba akong patayin sa lamig? may mainit pa dito. Palitan mo. Miss Su, Ang init nito, paano inumin? Sa'yo na, inumin mo lahat. Suanwan, tama na yan. Bakit hindi ka umiwas? artista ako ng Sus Entertainment. Wala akong karapatang umiwas. Nakita ko ang litrato mo sa album ng katay ko. Ate Xianuan, alam kong nagtago ka ng pagkatao. Para maghiganti, basta mapabagsak ang pamilyang Su. Gusto kong makipagtulungan sa'yo. Sigurado ka na? Dahil din kay Suhong, nasira ang pamilya namin. Basta mapabagsak siya, gagawin ko ang lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinabili ka ng kape ni Swanwan. Bakit hindi ka tumanggi? Binabantayan mo ako. Sa susunod, lumayo ka sa kanya. Siya ay isang baliw. Mas mabuti pang lumayo ka sa akin, Igu. Para hindi na ako pag-initan ng iyong nobya. Kilalanin mo ang iyong kalagayan. Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Yigu, bakit mo ba ako pinipilit na manatili sa tabi mo? Dahil ba sa mukha kong ito? Na magkamukha ng iyong white moonlight. Tumahimik ka. Gu Hanjin, patay na si Xianuan. Naghanap ka na lang ng kapalit. Walang silbi yan. Sabi mo kung buhay pa si Xianuan. At makita niya na naghanap ka ng babaeng. Magkamukha niya para maging kabit mo. Sa palagay mo, hindi ba siya magiging suya sa'yo? Tama ka. Patay na si Xanuan. Kaya ngayon, magpakabuti ka bilang kapalit niya. Ganito. Ang gusto mo, mabibigay ko. Paano kung tumanggi ako? Ang batang hindi sumusunod. Ikukulong sa madilim na silid. Hanjin, hindi ako karapat-dapat. Napag-isipan mo ng ganyan. Mag-ayos ka at puntahan mo ako. May ibibigay ako. Halika, kainin mo ito. Sinabi ko nang huwag kumain ng mangga. Ngayon, nagka-allergy ka na. Sinabi ko nang huwag mong kainin ang mangga. Matigas ang ulo mo. Tingnan ko. Grabe pala to. Allergic talaga ako sa mangga. Halika, dadalhin kita sa ospital. Ayoko, baka turukan ako. Xianuan, ang arte-arte mo naman. Arte ako, ano naman? Halika na. Aray. Ayoko kumain ng prutas. Ayaw mo ba o takot kang kumain? Kung mangga lang, gusto ko naman. Mangga lang ang kainin mo. Ilset, ang tamis. Talaga bang? Wala siyang reaksyon. Ilset, Walang allergy. anong wala? Ano nang nangyari sa iyo?
Tama naman. Kamukha mo lang siya. Paano ka magkakaroon ng tunay na reaksyon? Buti na lang palagi akong umiinom ng anti-allergy na gamot sa schedule. Kung hindi ngayon, Ginoong Gu, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Pwede bang ibang araw na lang? Ibang araw. Umalis ka muna. Sabi mo ibang araw, edi ibang araw. Nuan-nuan. Ikaw ba yan? Ginoong Gu, nagkakamali ka po, hindi ako nuan-nuan. Ako si Songlin. Nuan-nuan. Ginoong Gu, kung malalaman ni Nuan-Nuan na kinikilala mo. Ang ibang tao bilang siya. Malulungkot siya ng sobra. Hanjin, Nasaan po si Ginoong Gu? Alas 8 pa lamang ay lumabas na siya. Miss Song, pagkatapos mong kumain ng almusal, hahatid na kita sa kumpanya. Gu Hanjin, hindi pwede na manatili ka lang sa nakaraan. hindi rin dapat nahinto ang buhay mo dahil lang sa akin. Noong nagbagsak ang pamilya Xia, ginawa ng mag-asawang suhong. Ang iskandalo ng sekswal ng Xia's film industry. Inakala ng nanay ko na may kalaguyo ang tatay ko. Nagalak siya ng labis na dalamhati. Hindi pa nagtagal pagkakulong ng tatay ko, bigla na lang akong nakatanggap ng balitang namatay na ang aking ama. Wenqing. Nakapakulong na itong Xiashan, simula ngayon. Dapat mong malaman ng tama kung ano ang iyong pagkatao at kalagayan sa buhay. MME. Halika, AMME. Pagkamatay ng aking ama, nagpasya na rin ang aking ina na tapusin ang kanyang buhay. Pagdating ko sa bahay, apoy na ang nagliliyab sa buong bahay. Suhong, Mong Bijun, pinaniwala ninyo ang aking ina na. Pinagtaksilan siya ng aking ama at sa huli namatay siyang may daladalang galit. Ang unang bagay na hihingi ko sa pamilya Su Ay ang inyong kasal. Ginoong Su, ito po ang inyong alak. Ibuhos mo. Aray, pasensya na po Ginoong Su. Ano ang pangalan mo? Ako po si Cheer. Suir, magandang pangalan. Suhong, Mong Bijun. Tapos na ang warm-up. Laro. Nagsimula na. Bakit lagi na lang nawawala ang tatay ko nitong mga araw na ito? Siguro abala siya. Ikaw si Zhao Zhao, di ba? Opo, MS Su. Pinatawag kita para magtanong tungkol kay Songlin. Sinusunod ko naman ang utos ninyo, hindi ko binibigay ang magandang. Resources sa kanya. Ngayon iba na, pwede nang ibigay. Ano po ang ibig sabihin, MS Su? Pwede ibigay, pero hindi basta-basta. Dapat maranasan niya ang hirap, walang bawas. Naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, ayusin ko ito. Songlin, kung sumampa ka sa Kama ng ibang lalaki, gusto pa kaya ni Gu Hanjin ang murang kapalit mo. at Zhao. Hindi na ako sasama, hindi ako umiinom, allergic ako sa alcohol. Hindi ba pinainom kita ng anti-allergy sa daan? Pero, Walang pero, Songlin. Kung ayaw mo, maraming gustong gawin ito. Pag-isipan ko muna. malaking investment ang project na ito. Kapag napalampas mo ito, Wala nang susunod. wag na lang, Ate Zhao, hindi na ako sasama. Hindi ko nakukunin ang pagkakataong ito. Songlin, kung aalis ka ngayon. Bukas tatanggalin ka ng SUS Entertainment. President Wang, ipakilala ko, ito ang pinapaboran naming artista nitong nakaraan, si Songlin. Kumusta po, President Wang? Ang ganda-ganda ni MS Song. Ang tagal na hindi sumika. Kakaiba. Hindi magaling ang acting ko kaya hindi sumikat. Hindi importante ang acting. Kung gusto kitang pasikatin, madali lang. President Wang.
Nakita ng magandang babae, nakalimutan mo na ako. Ayong dalawa ang puso ko. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Tumagay ka na kay President Wang. Songlin, huwag mo akong pilitin na tanggalin ka. Wala kang pagpipilian. MS Song, tagay tayo. Anong hinihintay mo? Uminom ka na. Inumin mo ito. Ikaw ang bida sa susunod na palabas. Salamat, President Wang, tagay po. Tama na yan. Tana, isa pa. Big Wang, hindi na ako makakainom pa. Ano yan? Masyado pang maaga. Isa pa. Kapag si MR Wang ang nagsabi, uminom ka na lang. Bakit ka pa nagdaldalan? Su Wan Wan. Ang sus entertainment niyo ako panagili sa mga entertainment sa akin. Lalo na sa mga babaeng artista. Pero kayo ang nagbuhos ng putik sa tatay ko. MR Wang, sa inyo na si Songlin ngayong gabi. Sana'y mag-enjoy kayo. Hahaha. Wang, bago ka lumabas, hindi ba dapat nagtanong-tanong ka muna? Hindi mo ba alam na si Songlin ay babae ko? Pasensya na, Bosku. Talagang hindi ko alam. Ikaw, magstay ka. Gaano nakatagal ang relasyon niyo ni Erwang? Yung labas sa asawa ha? Mahigit 3 taon na. Kung ayaw niyang aminin, walang makakaalam. Sumunod ka sa kanya ng mahigit 3 taon. Meron akong paraan para aminin ka niya. Sige po, sabihin niyo. Assistant Zhang, tulungan mo ako sa isang bagay. Ikaw pala? MR Wang, Scoop 2. Kuhaan mo. Sino sa inyo? Palabasin niyo sila. Wang Mia, Emma Wang. Palabasin niyo sila. Gu Hanjin. Gising ka na. Akala ko malalasing ka ng tuluyan. Pasensya na, nagdala ako ng abala sa'yo. Nitong mga araw na ito, marami akong naisip. Ano nang gusto mong sabihin? Tama ka. Hindi ikaw ang taong gusto ko. Ang pagpapanatili sa'yo sa tabi ko ay para lang sa king. Nga. Hindi ako ang taong gusto ni Boss Gu. Bibigyan kita ng pera. At ang pangalawang bida sa isang panandang pandagdag na proyekto. Bilang kabayaran sa panahong ito, Boss Gu, ano nang ibig sabihin nito? mula ngayon, hindi mo na kailangang manatili sa tabi ko. Hindi ko kailangan ng peke. Sige, naiintindihan ko, Boss Gu. Aalis na ako ngayon. Lang, may isa pa akong hihilingin sa'yo. Yung proyekto mong kasama ang SUS Entertainment. Pwede ba akong mag-audition? Nakareserba na yon para kay Suwanwan. Reserva? Bakit? Malakas ang SUS Entertainment. Sa negosyo lang. Ang habol ko lang ay kita. Gusto ko pa ring subukan. Bahala ka. Si Songlin pala ay pupunta sa audition. Pumayag si Gu Hanjin. Formalidad lang tong audition na to. Kahit sino pa yan, walang saysay. Gusto ko lang makita kung gaano kawalang hiya si Songlin. At kung gaano siya kawawa sa huli. Sabihin mo sa panel, sasali rin ako sa audition na to. At Wanwan, formalidad lang naman to. Hindi mo na kailangang personal na pumunta. Kung hindi ako pupunta, paano ko siya mapapahiya? Paano ko ipapamukha sa kanyang isa siyang katawa-tawa? At Wanwan, ang ganda-ganda mo talaga. Hindi tulad naming. Kailangan pang mag-make para umayos. Si At Wanwan ay anak ng pamilya Su. Siyempre, iba siya sa amin. Ay, akala ko sino. Ipapakilala ko sa inyo, ito yung stand double ko. Sa huling pelikula, si Songlin. Hahaha. Magandang araw, Miss Su. Hindi ko akalain na pati stunt double ay pwedeng umarte na ngayon.
Siyempre, si At11 ang bida nito. Ano ba ang inaasa mo? Isang stunt double ka lang. Tama, dapat alam ng tao ang lugar niya. Narito lang tayo para maging pampaganda kay At11. Nakakatawa. Stunt double ka lang, nagmamaganda ka pa. Kinakausap ka namin, bingi ka ba? Di pa ako nakakita ng stunt double na mayabang. Gusto mong basahin yung script? Basahin mo. Anong tingin mo yan? Anong gusto mong gawin? Ginutay-gutay ni Miss Su yung script ko, kukuha ako ng panibago. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Yung audition para sa palabas na to. Formalidad lang. Huwag kang mag-ambisyon. Stunt double ka lang, ang yabang mo pa. Di pa ako nakita ng ganyan. Sa totoo lang, masyadong mabait lang si At11. Kaya nag-ambisyon tong stand double. Tama sila. Songlin, masyado akong mabait. Ngayon, kailangan kitang turuan ng leksyon. Anong akala mo sa sarili mo? Nangahas ka pang gumanti. Ang ingay dito Madalas mag-collaborate ang Su at Lu families. Siguradong si Boss Lu ay dumating para ipagtanggol si At11. Songlin, inaway mo si At11. Hindi ka natatanggapin ng Lu family. Boss Lu, sinaktan ako ni Songlin. Sinabi ni Suanwan na sinaktan mo siya. Hindi ko kayang saktan si Miss Su. Ganon din ang pakiramdam ko. Siguro siya ang nang-agaw sa'yo. Lu Fengchuan, hindi mo man lang ako tinulungan. Mag-audition ka na lang kaya sa loob. Magaling ang performance ni Teacher Song. Maghanda kang mabuti. Hintayin kita sa loob para sa screen test. Alaynan. Songlin, pasensya na sa nangyari kanina. Natatakot lang kami kay Suwanwan. Kaya naman ganoon kami sa kanya. Pinaprint pa nga mismo ni Boss Lu ang script para sa'yo. Songlin, anong relasyon ninyo ni Boss Lu? Makatwiran si Boss Lu. Siguro alam niya na mali si Suwanwan sa nangyari. Anong nangyari sa'yo? Sila na naman ba yung mga gagong yon ang nambuli sa'yo? Hindi ba magaling ang acting ko? Kahit isang pirasong kahoy, mas may emosyon pa kaysa sayo. Lu Fengchuan, pinupuntirya mo ba ako? Pinupuntirya kita? Alam mo ba sa sarili mo kung anong klaseng performance ang ginawa mo? Kuya Hanjin, magsalita ka naman. Kung ganyan lang ang kalidad mo, talagang hindi ka bagay para sa role na ito. Pero ako ang napiling leading lady. Lumabas ka muna. Paano siya napili? Hindi ko alam yan. Connection. Magkano ba ang invest niya? Iwi-withdraw ko ang pondo ko. At11, anong nangyari? Putang ina, demonyong Songlin. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. Ese, Songlin, ikaw na ang susunod. Simulan na natin. CJ. Ikaw. Anong nangyari sa'yo? Sila na naman ba yung mga gagong yon? Nagtulungan na naman silang mambuli sa'yo. Okay lang, hindi naman kasalanan mo. Hintayin mo. Pupunta na ako sa kanila para ipagtanggol ka. Hala. Isang taon na si Xianwan. Mainit ang puso tulad ng pangalan niya. Para siyang araw sa langit. Samantalang ako'y nasa putikan na ng kawalan. Ang tanga ni Xianwan, sinabi pa niyang okay ako. Kaya, nagsikap ako ng gusto. Para maging karapat-dapat sa harap niya. Naglamig na, mainit-init na lugaw para sa tiyan. Pag gumaling ang tiyan, masasabik ka sa araw, no? Nuan-nuan. Si Songlin ang nuan-nuan. Hindi ako nabigo sa pag-arte ni Miss Song. Tama ba, Boss Gu? Maganda. Dapat hindi lang extra si Miss Song. Ano sa tingin mo, Boss Gu? Pwede. IML ko ang kontrata sa manager mo. Magandang partnership, Miss Song. Esan, Ano nang sinabi mo? malaking tignan ng lugong ngayong taon. Si Songlin ang bida. Tama na. Ayaw ko. Hindi ako pumapayag. Pinag-utos ko sa'yo na pausahan si Songlin. Hindi mo nagawa. Ngayon kinuha pa niya ang papel ko.
Nag-audition si Songlin nang walang paalam sa akin. Huwag kang magalit, Miss Su. Tayo. May paraan pa yan, sigurado. Ano pa bang magagawa? Hindi naman ako pwedeng. Magwala kay Gu Hanjin. Pag-isipan muna natin. Nuan-nuan, alam kong hindi ikaw to. Pero kahit ilusyon lang, gusto kong hawakan. Salamat sa pagpayag, Boss Gu. Bibigyan ko ng hustisya ang papel na to. Ang babaeng mahal ko. Si Anuan ang pangalan. Magandang pangalan. Kamukha mo siya. Nakikita ko siya sa'yo. Kaya karapat-dapat ka maging bida. Salamat sa tiwala, Boss Gu. Mas mabuti pang maging bida ng group kaysa ibon sa hawla. Mas kakit-akit sa'yo. Boss Gu. Bakit bigla mong sinabi yan? Kasi nagsisisi ako. Kahit hindi ka siksanuan. Gusto kitang panatilihin sa tabi ko. Pero hindi ba sinabi mo? Hanggang dito na lang ang relasyon natin. Songlin, maging asawa mo ako sa pamilya Gu. Sa hinaharap, lahat ng proyekto, pipiliin mo kung ano ang gagampanan mo. Gagawin kitang sikat na sikat. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatang tumanggi. Boss Gu, sigurado ka ba rito? Gaano katagal itatagal ang relasyong ito? Kahit na nakakulong. May takdang panahon din. 1 taon. Mangyaring magtiis ka ng mabuti. Gu Hanjin, hindi mo alam. Ang manatili sa tabi mo. Hindi kailanman nangangailangan ng pagtitiis. Pero hindi kita pwedeng makasama. Mahirap kang makarating sa kung nasaan ka ngayon ng malinis. Hindi kita maaaring isangkot sa putik ng aking pamilya at ng pamilya Su. Songlin, kailangan mong samantalahin ito. Ang pagkakataong ito, kung sumikat ang seryeng ito, magiging sikat na sikat ka na. Alam ko, salamat Direk, ipapakita ko ang aking makakaya. Congratulations Direk Liu, nagsimula na naman ang isang serye. Ay salamat sa pagdalo, Boss Gu. Maaga pa lang dumating na si Boss Gu. Kayo muna ang mag-usap. Alis na muna ako. Bakit ka nandito? Siyempre dapat kong tingnan ang level na proyekto ng sarili kong kumpanya. Tapos na bang tingnan ni Boss Gu? Tapos na. Hindi ako nasisiyahan. Bakit ang daming kissing scene? Ito ay romantic series, normal lang na may kissing scene. Lahat ng kissing scene dapat simulated shooting lang. Boss Gu. Naiinggit ka ba? Huwag kang magyabang, takot lang ako sa dumi. Pagkatapos ng lahat, ikaw ngayon ang aking babae. Guro Song, ito ang leading man ng serye natin. Hetzilo, kanina sa opening ceremony. Nagkita na kayo, di ba? Kumusta? Kumusta? Guguzong. Magaling na pagkakakuha, mataas ang tiwala ko sa palabas na ito. Sage. Salamat kay Ginong Lu at GNG. Sa pagdalo. Pagkikita, ang pinakamahalagang proyekto ko ngayong taon. Nararapat lang na dumalo ako. Siyempre mahalaga, kahit ang bida, ay pinili mismo ni Ginoong Lu. Salamat Ginoong Lu, salamat Direk, gagalingan ko sa pag-arte. Walang anuman. Songlin, kung ganoon kahalaga sa'yo ng Derek, mamayang gabi, dapat kang pumunta sa kwarto ng Derek para magtanong. Ano ba? Bakit kailangan magtanong sa akin ni GNG, Song? Lumabas. Ano ibig mong sabihin? Nakakasuka ang mukha ni GNG, Su. Pasensya Ginoong Lu, ako. Sasagutin ang tawag? Sage. Salamat Guguzong. Nanay, sinabi ni Tita na dadalhin niya ako sa set. Masyadong malamig sa labas, Ping-an. Maghintay ka na lang sa bahay. Nanay, kailan ka ba uwi? Makalawa, uwi ako para makita si Ping-an. Manatili ka sa bahay, makinig kay Tita Liu. Ha?
Sige nanay, mahal kita. Mahal din kita, An-An. Huwag kayong mag-alala, Genji Song. Alagaan ko ng mabuti si Ping An. Salamat, Tita Liu. Paalam. Paalam nanay. Sino? Buksan mo. Songlin, magsaya ka sa gabing ito. Ngayong gabi, huwag hayaang lumapit ang sinuman dito. Opo. May isang bagay na hindi ko sinabi kaninuman. Dapat akong maging isang makasalanan. Sa mahabang panahon, naramdaman ko na ang trahedya ng pamilya Song ay dahil sa akin. Noong una, ang dahilan kung bakit madaling naniwala ang aking ama sa pamilya Su ay dahil kay Wang Bijun na nanukso sa aking ama. At matagal ko nang alam ang relasyon ni Wang Bijun at aking ama. Pero hindi ko kayang sabihin. Nakatago ako sa dilim, nanonood sa kanilang pagtataksil. Ngunit wala akong lakas ng loob na lumabas. Kaya nararapat lang na manatili ako sa kadiliman magpakailanman. Kuya Hanjin, hindi ka pwedeng pumasok. Paumanhin, bawal pumasok dito. Kuya Hanjin, hindi ka talaga pwedeng pumasok. Umalis ka. Ano ba ang meron kay Songlin? Mukha lang siyang katulad ni Tianuan. Wala siyang halaga. Sinabi ko nang umalis ka. Magising ka, ang gusto lang ni Songlin ay gamitin ka para umanga. Kuya Hanjin, ako ang iyong nobya. Tanging ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi na ako ang dating nalang kakayahang. Suanwan, malaki na ang negosyo ng pamilya Su ngayon. Kaya ko nang protektahan ng maayos. Kuya Hanjin, pwede ba tayong magkasama? Ayaw mong umalis? Songlin, Gu Hanjin, narito ka pa rin, alam kong darating ka. Lagi kang dumarating. Gu Hanjin. Hindi mo ba nakikita ang nararamdaman ko? Ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko kulangin sa kahit kanino. Suwanwan. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Umalis ka. Doktor, kumusta na siya ngayon? Ang iyong asawa ay may malubhang claustrophobia. Malamang mula sa isang traumatic na karanasan noong nakaraan. Traumatic na karanasan? Kapag ang isang tao ay nakaranas ng malaking pagbabago, maaring mag-iwan ito ng post-traumatic stress disorder. Anong klaseng traumatic na karanasan? Karaniwan, maaring ang pasyente ay napilitang manatili ng matagal sa isang madilim at nakakulong na lugar. Kaya siya nagkaroon ng ganitong kondisyon. Gising ka na, may nararamdaman ka pa bang hindi komportable? Wala na, kailangan ko nang bumalik sa set. Hoy! Teka, tungkol sa set. Pwedeng magpahinga muna ng ilang araw. Hindi, mas mahalaga ang pelikula, baka maantala ang shooting. Sinabi ko na. Magpahinga ka muna ng ilang araw. Okay na ako. Sigurado ka ba? Ako, May itatanong ako sa'yo. Sabi ng doktor may claustrophobia ka, Songlin. Sabihin mo sa akin ang dahilan. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Ang background mo, sinaliksik ko ng mabuti. Wala naman malaking trahedya. Bakit ka nagkaroon ng claustrophobia? Boss Gu, hindi ko alam kung paano sasabihin. Marami akong daladalang bagay. Hindi ko maipaliwanag. May paraan din akong malalaman sa tamang panahon. Songlin, ang mga sikreto mo, isa-isa kong huhukayin. Hoy, ingat. Salamat po, Tito. Walang anuman. Tito, dito ka rin ba para bumisita sa tapping? Tama. Fan ako ni Songlin, ikaw. Ikaw bata, anong ginagawa mo rito? Hindi ko sasabihin sa'yo. Nga pala, sabi mo fan ka ni Songlin. Lanan.
Matalino ang panlasa mo. Kaibigan na kita. Songlin, ain tayo mamayang gabi. Pasensya na, may personal akong aayusin mamayang gabi. Sige, sa susunod na lang. Kanina nang pumunta ako rito, sa may pintuan. Nakita ko ang kotse ni Boss Gu. Ah, Boss Gu, hinahabol ka ba? Kaya may pinasabi pa sa akin. Huwag kang magpapaabuso. Hala, natakot ka. Nakakatakot ba na habulin ka ni Boss Gu? pasensya na. Teacher He, may iba pa akong lakad. Mauuna na ako. Nanay, Songkinan, hindi ba sinabi sa'yo ni nanay? Nababalik ako sa'yo pagkalipas ng ilang araw. pero miss na kita, nanay. Pero delikado talaga na mag-isa kang nagbiyahe ng malayo. Malaki na ako, kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Ang galing-galing ni Anan. Nanay, ito ang binili kong candy gatas, yung paborito mong tindahan. Noong bata ka pa. Salamat, Anan. Boss Gu, bakit ka nandito? Nauna ang natapos ang meeting ngayon, kaya dumaan ako. Ah, ganun ba? Nagustuhan mo? Ay, Boss Gu, huli na. May shooting pa ako bukas. Gusto ko mapahinga ng maaga. Bakit di mo ako inaaya pumasok? Magulo sa loob. Ay nga, di pa kita naimbita. Kumain ka na ba? Tara, magmeryenda tayo. Anong gusto mo? Yung lugaw sa tapat ng bahay mo. Sa tapat ng bahay ko. Guhan Jin. 2 araw na kitang hinahabol, pumayag ka na. Kung hindi, mapapahiya ako. Nagpustahan kayo na ligawan ako. Anong kinalaman ko? Anong pakinabang kung maging boyfriend mo ako? Araw-araw tayong magkasama. Di ba magkasama na tayo ngayon? Tama ka, pero Halik mo muna ako, saka ako mag-isip. hoy, nanloloko ka. Ikaw ang nagmamakaawa sa akin ngayon. Sige, pag-iisipan ko ng mabuti. O sige, pag-isipan mong mabuti. Ang pagkakahawig ninyong dalawa. Inumin mo na tapos ihahatid na kita. Ako, Huwag kang mag-alala, di ako mag-overnight. Magpahinga ka lang ng maayos. Guhan Jin, sa kin, mahalaga ang isang taong ito. Napakahalaga. Siyempre, sa taong ito lang makukuha mo. Ang pinakamagandang oportunidad sa showbiz. Tama ka. Bigyan mo ako ng 1 taon. Guhan Jin. Kung maayos kong malulutas ang mga problema ng Su family, ibabalik ko sa'yo 6 Yanuan. Ano ibig mong sabihin? Ngayon, ikaw ba ang nagbibigay ng leksyon sa akin para kay Guhan Jin? Dumalaw na sa si Guhan Jin para magbabala. Mabuting payo lang, Songlin. Pero ang babaeng gusto ni Boss Gu. Boss Lu, ibig mong sabihin. Tunay ang nararamdaman ni Guhan Jin kay Songlin? Tunay. Paano nangyari yon? Guhan Jin, ginawa lang niyang kapalit si Songlin. Lu Fengchuan, akala mo ba tanga ako? Ikaw ang may gusto kay Songlin, di ba? Mukha ni Songlin, makatwiran naman na magandahan ako. Di ba? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo nga. Ang personal kong buhay, di ko kailangang ipaliwanag kay Miss Su. Magtutulungan lang naman kami. Fengchuan, ang ating 2 pamilya ay matagal nang nagtutulungan. Malalim ang ugnayan natin. Babae si Wanwan. Masyadong mabigat ang mga salita mo. Ang anak mo, di karaniwang babae. Marumi ang kamay niya. Ikaw.
Naging bida ka lang, iba na agad ang dating mo. Ang yabang-yabang mo na ngayon. Miss Su, sobrang papuri naman yan. Swerte lang talaga ako. Di katulad mo, Miss Su, na anumang gusto mo, ay agad na ibibigay sa iyo. Totoo, ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Habang buhay mo yan, di mo maabot. Ang babaeng gusto ni Gu Hanjin. Siksanuan ba ang pangalan? Narinig ko, ang dating pamilyang Xia ay mas makapangyarihan pa sa pamilyang Su. Iano naman, ang pamilyang Xia, talunan pa rin ng pamilyang Su. Ang pamilyang Xia, dahil sa iskandalo kaya bumagsak, di ba? Ano? May kinalaman ba ang pamilyang Su? Anong iskandalo? Ang nanay ko lang. Kay Jiashan, ang pinuno ng pamilyang Xia, ay gumamit ng konting pang-akit. Kaya ang pamilyang Xia, unti-unting bumagsak hanggang sa mawalan ng lahat. Mga lalaki, kung gusto nila ng pag-ibig, huwag na lang silang maghangad ng kapangyarihan. Ang sariling ina ang ginamit para mangakit ng ibang ama, para lang makuha ang kayamanan at katanyagan. Miss Su, hindi ba nakakahiya iyon? Ang nagwawagi ang tama, ang natalo ang mali. Anong masama sa pang-aakit? Kung nagtagumpay siya, talento yon ng nanay ko. Ang pamilyang Xia ngayon, pati butoy malamig na, Miss Song. Sa tingin mo ba, maganda ang nangyari sa pamilyang Xia? Maging kabit. At nagmayabang pa? Suwanwan, ano ang ginagawa mo? Songlin, niloloko mo ako. Tama na. Siya ba ang humawak sa kamay mo para sampalin ang sarili niya? Lu Fengchuan, sinisisi mo ako. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil magtutulungan pa rin ang ating pamilya, babalaan kita. May nakakakita sa lahat ng ginagawa mo. Kung susubukan uli si Suwanwan na saktan ka, umilag ka, naiintindihan mo? Salamat, Boss Lu, sa pagligtas sa akin. Pasensya na at nahuli ako. Okay lang. Ano na gusto mong inumin? Kung anong inumin mo, yun din ang inumin ko. CJ. Kumusta na ang mga nangyayari? Ayon sa itinuro mong paraan, si Suho ngayon ay sumusunod na sa lahat ng gusto ko. Nahuli na ang isda. Magaling. Ayon sa susunod na plano, sisiraan natin ang kanilang pamilya. Huwag kang mag-alala. Siguradong pagbabayaran ng pamilya Su ang kanilang mga kasalanan. Ito ang sinangag ko para sa'yo. Isang araw ka nang hindi kumakain. Kain ka nito. Ang sweet mo talaga, Tsuyer. Aray, Anong nangyari? wala lang. Nasaktan ako nang nagluluto ng sabaw. At si Wang Bijun ay galing sa mayamang pamilya. Hindi pa siya nagluto para kay Suhong. Kung sakali, ikaw ang magluto at magsabaw para sa kanya. Siguradong matutuwa siya. Bakit ka ganoon katanga? Dahil gusto kong makasama ka habang buhay. Siyempre, magkasama tayo habang buhay. Ang gusto ko ay pakasalan mo ako. Susu, hiwalayan mo si Wang Bijun at pakasalan mo ako. Hayaan mo munang mag-isip ako. Yemem. Etzi, ang National Movie King, dumating ka rin. Namimiss kita, Etzi. Anong nangyari sa'yo, Wanwan? Etzi, niligawan ni Songlin si Gu Hanjin. Sinasamantala niya ang pagkakahawig niya kay Tianwan. Sinadya niyang lumapit sa kanya. Masyado kang mabait, Wanwan, kaya ka nagtitiis. Ano nang gagawin ko? Mahal ko si Gu Hanjin. Sa loob ng maraming taon, hindi ko talaga siya kayang mawala. Si Songlin naman, siya lang ay isang baguhan na artista. Tutulungan kita na babaan siya. Hindi siya maglalakas loob na hindi makinig. Si Atzi ay ang pinagpitagan ng White Orchid Movie King. Kapag pinagalitan siya ni Atzi, siguradong magiging maingat siya. Kung hindi mo ako tinulungan noon na ibigay ang resume ko sa director, wala sana akong narating ngayon. Kaya nga, ang problema mo, Wanwan, ay problema ko rin. Salamat, Etzi. Sino ba talaga ang babaeng yun? Makinig ka sa paliwanag ko. Ang lag. Magsandali muna tayong lahat. Mag-adjust tayo. Teacher He, hindi ka ba nasaktan kanina?
Okay lang, drama lang naman yan. Teacher Song, may oras ka ba mamayang gabi? Kakain tayo? Pasensya, wala pa rin talaga ako ngayon. Linlin, mahinahanap sa'yo. Sino? Sikat na actress na si Kinsey. Miss Kin, ako po ba ang hinahanap ninyo? Ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay para kay Wanwan. Magkaibigan ba kayo ni Swanwan, Miss Kin? Si Wanwan ang pinakamatalik kong kaibigan. Simple lang ang isip niya, pero di yon dahilan para apihin mo siya. Napakabuti ninyong tao, Miss Kin. Pero mag-ingat kayo. Baka magamit lang kayo ng iba. Huwag kang maghasik ng gulo rito. Ayaw mo sa mabuti, sama-sama ka. Ang pagitan ko at ni Swanwan. Miss Kin, mas mabuti pang huwag kayong makialam. Si Songlin, isa lang siyang extra noon. Paano siya naging bida sa Gu Corporation? Personal na pinili, yan nina Boss Gu at Boss Lu. Si Gu Hanjin ang personal na pumili. Kilala ninyo si Boss Gu, Miss Kin? Narinig ko lang ang pangalan niya. Kahanga-hanga si Boss Gu. Negosyanteng galing sa wala. Mukhang si Gu Hanjin ay talagang nagmamalasakit kay Songlin. Kailangan pag-isipan ng mabuti ang pagharap kay Songlin. Director Liu, may iba pa akong gagawin. Aalis na muna ako. Sej, Miss Kin, balik kayo ulit. Ingat! Okay ka lang ba? Banta ko sa'yo kanina. Bakit mo tinulungan ako? Magkaiba lang tayo ng paninindigan, walang tama o mali. Mahirap ang trabaho sa pag-arte. Alagaan mo ang sarili mo. Salamat sa pag-aalala, Miss Kin. Wanwan, nakita ko na si Songlin. Talagang matalino siyang babae. Pero, hindi siya kasing lalim ng sinasabi mo. Kinsey, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba na inakusahan ko siya ng walang dahilan? Wanwan, itinuring kitang kaibigan. Kung gagamitin mo lang ako, masasaktan ako. Hindi ako. Kinsey, maniwala ka sa akin, Wanwan. Sabihin mo sa akin ang totoo, yung si Anuan noon. Paano ba talaga siya namatay? May kinalaman ba ang pamilya Su? Wala akong sasabihin. Pingan, pag-uwi, makinig kang mabuti. Alam mo ba ang sinabi ni Tita Liu? Mamamimiss kita. Mamimiss ka rin ni Mama. Pagkatapos ng shooting ng pelikulang ito, uwi na si Mama para samahan si Pingan, okay? Ma, makikita na kita pagkatapos ng 7 araw. Makakauwi ka ba ngayon kasama si Papa para kayanan? Ma, isipin mo muna. Nandito ka na. Nabis mo ba ako? Na-miss. Hayaan mo akong mag-isip. Anong iniisip mo? Iniisip ko. Kung paano mo ako itatago. Ikaw. Anong sinasabi mo? Songlin, huling pagkakataon na ito. Aminin mo na. Boss Gu, talagang hindi ko alam ang sinasabi mo. Ayaw mong aminin, no? Tara, Boss Gu, gabi na. Saan mo ako dadalhin? ikaw ang nagdala sa akin dito, Songlin. Dalhin mo ako para makita ang anak mo. Alam mo na, Songlin, nakakadiri ka talaga.
Boss Gu, ang batang ito ang buhay ko. Ayaw kong malaman ito. Nang iba. Nakikiusap ako, itago mo ito para sa akin. Ngayon pa, ipagtatago mo pa ako. Songlin. Babae ka ngayon. May anak ka na, ganoong kalaking bagay. Hindi mo sasabihin sa akin. Ito ay sarili kong problema. Bukod sa mukha mo, wala ka talagang kwenta. Tama ka palagi, Boss Gu. Pero nakikiusap ako. Huwag mong idamay ang anak ko. Ayokong makita ka sa mga susunod na araw. Kahapon, pinainom ka ni Boss Wang, bakit hindi ka sumama? Zhao Zhao. Anong ikaw? Mukhang ayaw mo na ng trabaho. 3 araw ang ibibigay ko sa iyo. Ikaw na ang bahala. Songlin. Lagi kayong pinapainom ni Zhao Zhao. Ganito ang paraan ng Sushi Films para makakuha ng sponsors. Noon, ang tatay ko ay nang-aabuso sa mga artista. Su Wanwan, Su Hong. Sa totoo lang, ang Su Style Film ang talagang gumagawa ng mga under-the-table na usapan. Songlin. Huwag kang matakot, susunod, sasamahan kita. Huy, dalawang magagandang dalaga ang dumating. Huwag kang matakot, sa tabi mo ako upo mamaya, hindi mo na kailangang magsalita. Boss Wang. Baguhan pa lang si Wendy sa trabaho, hindi pa gaano marunong sa mga patakaran. Narito ako para turuan siya. Talagang karapat dapat maging bida, marunong. Tagay tayo. Allergic sa alcohol si Wendy, ako na ang iinom para sa kanya. Tagay ko sa iyo para humingi ng paumanhin. Mas marunong talaga si MS Song. Boss Wang. Sa mga nakaraang taon, marami ka nang nakatrabahong artistang babae mula sa Su Style Film, di ba? Nga, isa't isa, ang ganda-ganda. Director Su, marunong magpatakbo. Siyempre naman, marunong magpatakbo si Chairman Su. Pero, kagaya ni MS Song na napakaganda. Ito pa lang ang unang bises na nakita-kita. Ang katulad ko, hindi mo karapat dapat makasama. Songlin, ang tapang mo. Sa tingin ko, mas matapang ka. Babae ni Gu Hanjin, naglakas loob ka pang hawakan. Gu Hanjin. Ikaw, Kung hindi, paano mo akalang naging bida ako? Kung malaman ni Gu Hanjin ang nangyari ngayon, ilang buhay mo ang sasayangin niya? MS Song, ngayon, wala akong malay. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sabihin mo kay Zhao Zhao. Nasiyahan ka kay Wenli para bigyan siya ng mas maraming pagkakataon. Sige, gagawin ko talaga yan pag-uwi. Songlin, salamat ngayon. Nalutas na ang problema mo, mag-ingat ka sa susunod. Mem. Pareho lang kaming maliit na artista. Songlin, bakit ikaw lang ang nakakaangat? Naglakas loob si Songlin. Gamitin ang pangalan ni Gu Hanjin. Para tulungan si Wenli, anong karapatan niya? Parang alam ni Gu Hanjin ang tungkol dito. Pero hindi niya pinansin. Hahaha, anak, kalmahan mo, kalmahan. Paano ako makakapagkalma? Si Songlin, dahil lang sa mukha siyang katulad ni Xianuan, ang tapang-tapang niya. Kinamumuhian ko si Xianuan, kinamumuhian ko si Songlin. Lahat sila ay karapat dapat mamatay. Lahat sila ay karapat dapat mamatay. Matapang si Songlin na magmukhang, parang kay Xianuan. Ibig sabihin, marumi siya. Gising ka na. Sabihin mo, paano ka aalis sa mundong ito? Hindi naman siguro gugustuhin ni Miss Su na mamatay agad ako ng walang hirap. Medyo kilala mo talaga ako. Songlin, alam mo ba kung gaano ako kamumuhi? Sa mukha mo, ito ang pinakamasamang panaginip ko sa buong buhay ko. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako dinukot? Dahil gusto kong sirain ito. Kapag nasira ko na ito, matatapos na ang bangungot ko. Agad-agad kong tinawagan. Si Gu Hanjin, gusto ko lang malaman kung gaano kahalaga para sa kanya. Ang mukhang ito ni Xianuan. Suwanwan, gagawin mo lang ito na mas mapupuot sa iyo. Si Gu Hanjin. Tumahimik ka. Songlin. Suanwan. Huwag mong saktan si Linlin. Linlin, ang sweet ng pagtawag mo ah. Huwag mo gagawin sa akin. Huwag mo saktan si Lin. Gu Hanjin.
Hindi ito kasali sa iyo, umalis ka na. Kung lumaya siya, papatayin kita. Hindi ako alis. Ano man ang hilingin mo, sabihin mo lang. Sabihin mong mahal mo ako at papalayain ko si Songlin. Suwanwan, nakakatuwa ba ang niloloko mo lang ang sarili mo? Hindi mo masabi, di ba? Kung ganun, papanuorin kitang mamatay siya. Gusto kong habang buhay, hindi na makita ang mukha ni Songlin. Huwag. Guhanjin. Guhanjin, nababaliw ka na. Para lang sa isang pek, ibibigay mo na ang buhay mo. Huwag mong saktan si Songlin. Guhanjin, bakit mo ginagawa ito? Sumama ka sa akin, mamahalin kita ng totoo. Tumahimik ka. Guhanjin. Isa lang akong kahalilinig sa nuan. Hindi mo kailangan para sa akin. Ipagsapalaan ang buhay mo. Hindi ito sulit. Ikaw ang akin. Hindi ko hahayaang mamatay ka rito. Huwag. Songlin. Ginoo, Dr. Guhanjin. Guhanjin, huwag kang matulog. Suwanwan, napakasama mo talaga. Higit pa sa inaakala ko. Guhanjin, mamamatay ba siya? Inisip mo bang iligtas siya? Guhanjin, huwag kang matulog. Malapit na ang doktor. Kanina. Ano ang tawag mo sa akin? Hanjin, huwag kang matulog. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ko sinabi sa iyo. 7 taon na ang nakalipas, nagkaanak ako. Ang pangalan niya ay Ping-an. 6 na taong gulang na siya ngayon. Iyon ang inakala mong anak sa labas. Pero hindi, anak natin siya, Hanjin. Siya ang pinakamagandang regalo sa 25 taon kong buhay. Tumaya ako sa kaibigan ko. Sinabi kong hindi 3 araw. Magiging tayo na. Ano ng problema? Gurisheng, hindi ka ba nasisiyahan? Magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba ako gusto? Sianuan, bakit kapag nagagalit ka? Tinatawag mo ang palayaw ko. Hindi kita ayaw. Tumaya ako sa ganyang bagay. Hindi ka ba nagagalit? Nagagalit ako, pero hindi ibig sabihin ayaw kita. Kumusta? Kamag-anak ka ba ng pasyente? Buti na lang agad siyang dinala. Kung hindi, hindi maganda ang magiging resulta. Kailangan ng pasyente. Magpahinga ng ilang panahon. Pwede na siyang umuwi. Sige, salamat, Dok. Walang problema. Guhanjin, ngayon, ang pakikipagtulungan ng aming 3 pamilya. Dahil sa biglang bagso ng damdamin ni Suwanwan, nahinto na ngayon. Paumanhin Jilu, tuturuan ko ng mabuti ang anak ko. Hindi na siya magdudulot ng abala sa iyo. AME, ipadala mo si Wanwan sa ibang bansa. Bantayan mo siya. Tatay, palalayasin mo ba ako? Pansamantalang solusyon ito. Umalis ka muna ng ilang panahon. Magtago ka sa ibang bansa. Tatay, papayagan mo ba akong mag-isa sa ibang bansa? Naniniwala ka ba, Nay? Magsalita ka naman. Nagalikot ka ng malaking gulo. Sundin mo na lang ang tatay mo. Desisyon na ito. Ginoong Lu. Salamat. Guhanjin, okay lang ba siya? Sabi ng doktor, walang malalang nangyari. May pananagutan din ako dito. Huwag kang mag-alala, hindi na maulit. Presidente Lu, wala kang kinalaman dito. Basta tungkol sa iyo, may kinalaman na ako. Ang mga bagay ko, bakit may kinalaman sa iyo? Wala lang. Aalis na muna ako. Sige, samahan kita palabas. Presidente Lu, ingat po kayo sa pag-alis. Hanjin, gising ka na. Kukuha ako ng doktor. Guhanjin. Anong nangyari sa iyo? Si Linlin, akin lang siya. Guhanjin, gusto mo bang mamatay? Kakagising mo lang. Hindi pa ganap na gumagaling ang katawan mo. Linlin. Napansin mo ba? Na gusto ka ni Lu Fengchuan. Ano bang sinasabi mo? Paano magugustuhan ako ni Presidente Lu? Pangako mo sa akin. Huwag kang umiti kay Lu Fengchuan. Para matuto siya,
at hindi maging pasaway. Bata pa lang siya, ang tigas naman ng puso mo. Ako ang matigas ang puso. Kung hindi dahil sa akin. At sa board of directors ng group na ipaglaban ko pa. Ang partnership ng 3 kumpanya, baka tuluyan ng natuldukan. Wenli. Pasensya na, mga gulo lang sa pamilya. Emaresu. Ako ang nakakaabala. Ikaw ang bagong artista na kinontrata ng Sushi Films, di ba? Kilala kita, malapit ka kay Songlin. Emaresu, ako, hindi naman talaga kami close. Tumulong lang siya sa akin. Hey, si Songlin. Matutulungan ka niya pansamantala, pero hindi habang buhay. Artista ka pa rin ng Sushi Films. Ang kinabukasan mo, nasa kamay ko. Naiintindihan ko, mabait kang bata. Tulungan mo lang akong maghiganti. Hindi kita pababayaan. Umalis ka na. Hello, anak. Sasabihin ko sa iyo, di magkatagal, pawiin na kita ni mama. Sig. Nuan-nuan. Guhanjin, gising ka na. Kukuha ako ng doktor. Bago ako mawala ng malay, ano ang tawag mo sa akin? Kaya ang mga sinabi ko. Hindi niya narinig. Wala akong tinawag sa'yo, baka nagkamali ka ng narinig. Talagang wala. Pero narinig ko talaga. Bago mawalan ng malay, pwedeng magkaroon ng maling akala. Ingat ka sa sugat mo. Huling tanong ko na ito. Songlin. Ikaw lang ba talaga si Songlin? Pakiusap. Songlin. Sa pagiging handa kong isakripisyo ang buhay ko para sa'yo. Pwedeng sabihin mo sa akin ang totoo. Excuse me, kailangang i-check ang pasyente. Pwedeng lumabas muna kayo. Songlin. Kailangan mong magpahinga, huwag kang magsalita. Malalim na paghinga. Matatapos na rin ang huling ilang araw na ito. Nahirapan ka, siguradong sikat na pagkatapos ang palabas na ito. Hirap din si At Sausaw. Songlin, huwag mong sisihin ako sa ilang bagay. Trabaho ko lang ito, kailangang gawin. Ed Songlin. Ed Zauzao. Baka may sasabihin si Wendy sa akin. Pwedeng lumabas muna kayo. Si Wenli at Suanwan. Nagbabalak laban sa'yo, mag-ingat ka sa kanila. Ano nang nangyari? Ed Songlin. May hihilingin sana akong tulong. Paano kita matutulungan? Si Oh Chaozhao at Ed Wanwan. Nag-ayos ulit ng sponsor para sa Kin. Pinapunta ako para i-entertain sila. Hindi ko talaga alam kung ano nang gagawin ko. Sungruan ka. Darating ka ba mamaya, Ed Songlin? Pupunta ako. Talaga? Salamat. Songlin, hindi ako marunong noon. Paulit-ulit kitang nasaktan. Humihingi ako ng paumanhin. Tara, magkakilala na tayo sa away. Para sa pagunlad ng SUS Entertainment, representante ako ng SU Family. Tagay tayo. Manager Liu, hindi na talaga ako makakainom. Ed Songlin. Huling baso na, hindi mo pwedeng hindi irespeto si Boss Liu. Wanwan, sabay tayo. Sige, ako na ang unang inom. Hoy, at Linlin, pinalitan ko na ang alak. Ang galing uminom ni Ate Wanwan. Songlin, inumin mo na rin.
Bakit parang wala kang naramdaman? Kasi mayroong. Ikaw pala. Anong ibig mong sabihin, Songlin? Ipaliwanag mo ng maayos. Ikaw, bakit ka nandito? Boss Su, hindi ko rin alam. Sabi mo kasi, ipakikilala mo sa akin si Songlin? Hindi ba sinabi ko sa iyong... Bakit ganito? Magandang gabi, tayo na lang kaya. Layas. Songlin, niloko mo ako. Hindi ba't ikaw ang may pakana nito, Suwanwan? Ngayon ko lang nalaman ang ibig sabihin ng supling taksil. Ang kapal ng mukha mo. Totoo. Dapat mahiya ka. Ipaliwanag mo ng maayos, Songlin. NS2. Putangina ka. Gago ka. Songlin. Suwanwan, sana magustuhan mo. Ang regalo ko. Teka, Cut. peking halik sa eksenang ito, hindi kaya halatang halata. Medyo nga. Pero Emargu, hindi ba ayaw mo na magkissing scene si MS Song? Ako na ang gagawa ng eksenang ito. Okay, tapos na ang shooting. Songlin, salamat sa pagod mo nitong nakaraang araw. Dapat nandyan ka sa wrap o party sa susunod na araw. Sigurado, salamat direk. Boss Gu, gusto mo? Parang mas malaki ang red envelope ni Guhanjin. Kaysa sa akin, Hindi naman, pareho lang lahat. Heto, sa'yo na lahat. salamat Boss Gu. Napaka-professional ni Teacher Song. Sana makasama ulit kita sa susunod. Napaka-professional ng direk. Sana makasama ulit kita sa susunod. Babae si Songlin, hindi maganda para sa kanya ang uminom. Tama ang sinabi ni Boss Lu. Uminom ka ng inumin, Songlin. Kailan dating si Guhanjin? Malamang malapit na. Kung okay lang, pwede ba tayong mag-usap ng sandali? Sabi ko na ayaw kong mag-usap pero tuloy-tuloy ka pa rin. Bakit ka sumunod? May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo na lang mula sa malayo. Bulag talaga si Guhanjin. Ang tagal na. Hindi ka pa rin niya nakikilala. Anong ibig mong sabihin? Noong unang kita pa lang kita, nakilala na kita. Ikaw si Tianuan. Hindi ako. Huwag kang magmadaling tumanggi. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Kahit na. Alam ko kung gaano kahirap ang kalagayan mo. Tianuan, gusto kitang tulungan. Boss Lu, hindi ko alam ang sinasabi mo. Iniligtas ng tatay mo ang buhay ng tatay ko. Tianuan, paano ko sasaktan? Palagi kong naiisip. May kakaiba sa nangyari kay Uncle Chia sa loob ng maming taon. Patuloy akong nag-iimbestiga. Tianuan, noong bata pa ako, nakatabi lang ako ng bahay niyo. Inulungan mo akong palayasin. Yung mga nambuli sa akin. Hindi mo na ba naalala? Swing ng mas mataas. Seth, ang saya. Gusto kong maglaro araw-araw. Basta pakasal ka sa akin, araw-araw tayong maglalaro. Totoo? Sige, pakakasalan kita. Sige, usapang lalaki to. Seth, Ikaw yung batang mataba? Wala bang kahit kaunting pagkakahawi? Wala talaga. Tianuan, dapat ikaw ang pakakasalan ko. Bata pa tayo noon. Mga biro lang yon, paano magiging totoo? Pero pa sa akin, totoo yon. Kahit ano pa ang sabihin, matanda na tayo ngayon. Lu Fengchuan, nakikiusap ako, huwag mong ibunyag ang pagkatao ko. Hindi pa ako pwedeng mabisto ngayon. Songlin, alam ko ang gusto mo. May hawak akong ebidensya ng double contract ng Sus Film Studio. Sapat ito para maging malakas na sandata sa pagpatumba mo sa pamilyang Su. Pero naaalala ko, malalim ang pagkakatali mo sa sugroup. Kumplikado ang interes at usot. Wala akong pakialam. Kayang tiisin ng Lu Group ang ganitong pagkalugi. Songlin, gusto kitang tulungan. Dahil lang ba yan sa munting pagkakaibigan natin noong bata pa tayo? Lu Fengchuan, ano ba talaga ang gusto mo? Ingat po kayo. Songlin, masaya ako ngayong gabi. Mabuti naman. Masaya rin kami. Uwi na ako. Paalam. Ingat, Derek Liu. Songlin, ihahatid kita. Hindi na.
Susunduin ako ni Guhan Jin. Sige. Sasamahan na lang kita sa paghintay. Songlin, sunduin na kita para umuwi. Tara na. Balita ko matagal kang nakausap ni Lu Fengchuan ngayong araw. Wala naman. Songlin, tungkol sa bata. Hindi na kita pinapansin. Huwag kang magpakapal ng mukha sa akin. Alam ko. Hindi yan mangyayari. Oy, napanood mo na ba yung pakikita? Kakalabas lang yan. Napanood mo. Ang ganda-ganda ni Songlin. Ganyang itsura at galing sa pag-arte. Ngayon lang sumikat sa edad na yan. Sayang talaga. Matagumpay ang paggawa ng pelikula natin ngayon. Salamat sa kontribusyon ni GNG, Song. Palakpakan natin siya. Salamat sa inyong lahat. Ang tagumpay ng proyekto natin sa Sugroup ay dahil sa sipag ng lahat. Hindi ko ito maangkin. Naghirap ka, GNG, Song. May meeting ako. Susu. Buntis ako. Paumanhin. Suhong, matagal ko nang inihanda ang regalong ito. Sana magustuhan mo at ni Wang Bijun. Uwi na ako. Oy Songlin, yung pagagulantang mo. May problema ba? Iyan, Wang Bijun, syempre may problema. Ang mga Su ang tanging dahilan. Kung bakit ako pumasok sa Su Pictures, ngayong araw, papanoorin ko kayong lahat kung paano mga liwa si Suhong. Subukan mong maramdaman ang sakit ng nanay ko, Jivlek Su. Kanina ko lang nakita, hinatid ng chairman sa sasakyan ang isang babae. Ano nang sinabi mo? Ako, nagkamali ba ako ng sinabi? Imbestigahan mo agad. Saan papuntang direksyon ang sasakyan ng chairman? Saan papunta? Bakit ngayon mo lang sinabing buntis ka? Natatakot ako. Ayokong masira ang pamilya mo. Anong kalokohan yan? Noong araw, si Wang Bijun, ang nanlin lang kay Chia Shan at ng babae sa kin. Para sa kin, wala siyang kwenta. Ginawa niya yon para sa'yo. Iano naman? Nakakadiri siya. Ano nang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Maghihiwalay kami ni Wang Biping. Pakakasalan kita. Alam niyo ba kung paano nabasag ang florera? Mga hayop kayong dalawa. Hindi ito nagsimulang mabasag sa isang parte, kundi tuluyang nagkawatak-watak. Suhong, Wang Bijun. Ang florerang ito na sumisimbolo sa pagsasama niyo ay tuluyang nabasag ngayon. Boom! Tuluyang nagkawatak-watak. Sinabi ko sa'yo, huwag kang makipag-away kay Chairman Su. Huwag kang makipag-away sa kanya. Hindi ko napigilan. Diretso kong. Kahit na ano pa, salamat sa pagsabi mo sa akin nito. Salamat. Walang anuman. Ano ng plano mo ngayon? Hindi ko alam. Bakit hindi ka na lang maghiwalay? Ano nang sinasabi mo? Puno ng galit sa'yo si Chairman Su ngayon. Kung mananatili ka, lalo lang lalala ang away niyo. Pero hindi naman abot sa paghihiwalay yon. Songlin, may usapin kaming mag-asawa. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka muna. CJ. Oh, ayan. Ito ang karagdagan sa kontrata para sa bagong drama. Permado na ito. Aalis na ako. Lisanin mo ang bahay na walang dala. Tapos na tayo. Suhong. Wala ka bang konsensya? Pwede kong ipatigil ang paggamot ng tatay mo ngayon din. Nabubuhay pa siya dahil sa doktor na hinanap ko. Huwag, huwag, huwag. Huwag mo akong pilitin. Pipirmahan ko. Iniisip mo ba ang anak mo? Bakit mo biglang binanggit to? Naisip ko lang wala namang inang hindi nagmamahal. Sa sariling anak, di ba?
Guhanjin, alam mo naman. Ang trabaho ko. Hindi ko siya maaaring dalhin ng hayagan. Kaya dinala ko si Songpingan. Para sa'yo, Ano nang sinabi mo? ayoko lang na nakakunot ang noo mo araw-araw. Songlin. Gayunpaman, ayaw ko pa rin sa batang yan. Nanay, bakit hindi ka pa natutulog? Pingan. Guhanjin, salamat. Kung talagang nagpapasalamat ka, huwag kang laging malungkot sa harap ko. Kailan dumating si Pingan? Kaninang gabi. Sabi ni Oncle Ga, na-miss ako ni nanay. Dito na ako. Titira. CJ. 1-1. Diborsyado na ang tatay mo at ako. Ito lang ba ang dahilan kung bakit ka pumunta sa akin ng hating gabi? Para sabihin to. 1-1, paborito ka ng katay mo. Makiusap ka sa kanya para sa akin, ha? Nanay, talaga bang? Wala kang utak. Paano mo nasabi yan sa akin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Naisahan ka ni Songlin. Sinadyang hinikayat ni Songlin na magdiborsyo kayo. Kamukha niya si Tianwan. Ilang beses ko na siyang sinaktan. Paano siya magiging? Tapat sa'yo. Sinasabi mo na isahan ako. Ano nang gagawin ko ngayon? Patuloy akong nag-imbestiga kay Songlin ng palihim. At may natuklasan akong nakakagulat na sikreto. Anong sikreto? May anak siya sa labas. Ano? Siya. Si Songlin. Kung malalaman ni Guhanjin na may anak ka, gusto pa ba niya sa'yo bilang kapalit? May tsismis na may anak ka. Totoo ba? Matagal ka ng artista, bagong serye mo'y sumikat. Apektado ba nito ang karera mo? Sino naman ang ama ng batang ito? Hindi ka nagsasalita. Kinakabahan ka ba? Litrato ng bata. Naipost na ito online. Ano ang plano mong gawin? Mag-aksyon ka ba sa legal? Public figure ako. Sinusubaybayan ng lahat ang bawat salita at kilos ko. Pero huwag niyo sanang pakinggan ang tungkol sa anak ko. So inaamin mo na ito ay iyong anak sa labas. Tama ba? Hindi anak sa labas ang anak ko. Nasaan ang ama ng bata? Hindi mo rin masabi, di ba? Ama ba? Hindi anak sa labas ang anak ni Songlin. Dahil ang tunay na ama ng bata ay ako. Iyo at ni Songlin ang bata. Tama ba? Tama. Ang ibig mong sabihin, may anak na kayo ni Songlin noon pa? Pero sa pagkakaalam ko, single ka pa rin. Plano naming magpakasal ni Songlin. Guhanjin, alam mo ba ang sinasabi mo? Napabalo ka ba? Gabi-gabi. Kasama ko si Songlin. Bakit mo sinasabi yan? Alam mo ba? Malaki ang epekto ng sinasabi mo. Sa career mo, Nag-aalala ka sa akin. Guhanjin, hindi ako nagbibiro. Apektado ang stock price ng kumpanya dahil sa mga sinabi mo. Wala akong pakialam. Kung wala kang ang pakialam sa stock price. Guhanjin, ano pa ba ang mahalaga sa'yo? Ikaw ang mahalaga sa akin. Kahit hindi ka siksanuan. Mahalaga ka pa rin sa akin, Songlin. Guhanjin, hindi ako siksyanuan. Anong saysay ng pagsasama natin? Kahit hindi ka siksanuan. Ikaw pa rin ang babae ko, Guhanjin. Wala silang karapatang manghimasok. Eh di ba ayaw mo kay Pingan? Bakit mo inamin na anak mo siya? Ayaw ko kay Songpingan. Songlin, walang lalaki. Ang gusto ang anak ng iba sa kanyang babae. Ganoon din. Walang karapatan ang sinuman na gamitin ang bata. Para panakot sa babae ko. Ginoong Gu, karamihan sa mga tagahanga ni Songlin ay mga kabataang lalaki. Ngayon, sa online, maraming haters ang naninira kay Songlin. Yung mga may personal na atake, ipapasara ko ang account. Ginoong Gu, kung maari lang, sana. Huwag tayong gumamit ng puwersa. May ideya ko, pero hindi ko alam. Kung payag si Ginoong Gu, Sabihin mo, sa totoo lang, pwede kayong mag-hold ni MS Song ng press conference. Hindi pwede. pwede. Ikaw na ang bahala. Ito ang proseso ng press conference, Ginoong Gu. Siguro pag-isipan muna natin. Okay lang, hindi na kailangan. Ako ang fiance ni Songlin. Kung may tanong kayo, magtanong kayo ngayon.
Ginoong Gu, kayo po ba ang nag-propose? Nagtang namin si Enes ay buntis bago ikasal. Bilang isang public figure, nakakasama po ba ito sa lipunan? Totoo, para sa publiko, ito ay hindi magandang halimbawa. Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Bilang client ni Songlin, kasalanan ko na hindi ko siya naalagaan ng maayos. Kung may galit kayo, sa akin na lang. Hindi ako magdadahilan. Dahil sa akin, marami ng hirap ang dinanas ni Songlin. Mula ngayon, ayokong masaktan siya kahit kaunti. Kung may saktan kay Songlin, hindi ko palalampasin. Guhanjin, hindi pa tapos. Ang problema sa pamilya Su. Hindi pa ako handa na harapin ka. Bilang siksyanuan. Pero lahat ng ginawa mo para sa akin. Tatandaan ko. MS Song, hindi mo alam kung gaano kaganda. Ang resulta ng press conference. Alam ko na may mga bagong script na dumating na para sa akin. Ito ang mga bagong movie offers. Mula ngayon, ayokong masaktan siya. Kahit kaunti. Pingan, bata ka pa, ito'y usapin ng mga matatanda. Pingan, ang mahalaga ay masaya ka. Lumaki ka ng maayos. Sabi ni Uncle Go, anak mo ako at dahil sa akin. Hindi na gusto ng mga fans si Mommy. Hindi totoo yon. Ako ang pabigat kay Mommy. Kalokohan. Si Anan ang anghel ni Mommy. Mommy, paglaki ko, gagaya ako kay Uncle Go. Ipagtatanggol kita. Kahit sino pa ang ama nito, ang mahalaga. Mahal na mahal ito ni Songlin. Ano lang sinabi mo? Gusto ng tatay ko na maging top star ng kumpanya si Songlin. Si Songlin ang dahilan ng paghihirap ko. Hindi ba ito nakikita ng tatay ko? Ay, ang plano sana namin gamitin ang bata para siraan si Songlin. Pero hindi inaasahan. Si Guhanjin sa harap ng publiko. Tinanggap ang bata at hindi lang yun. Nangako pa siyang pakakasalan niya si Songlin. Tingnan mo. Lalo pang sumikat ang career ni Songlin dahil dito. Si Guhanjin ay magpapakasal. Kay Songlin. Ayoko. Hahanapin ko ang tatay ko, Wanwan. Songlin. Hindi ka si Tsianuan, pek ka lang. Paano mo makakasalan si Guhanjin? Narinig mo na ba? Ang stocks ng SUS this quarter ay tumaas. Ng ilang bises. Ang purchasing power ng fans niya. Sobrang lakas. Parang walang ginastos ang grupo nang kunin siya. Ang laking kita. Nga. Huwag kang kabahan. Wala dito ngayon si Suhong at mga tauhan niya. Umupo ka. Miss Song, ako, Alam ko na ang ginagawa ni Suhong para makatipid. Ang paggamit ng double contract. bakit ka pa nagpapatuloy? Hindi ka ba natatakot sa career mo? Wala nang mas mahalaga kaysa sa pagpabagsak kay Suhong. Maami akong masamang ginawa para kay Suhong sa mga nakaraang taon. Pero ayaw niya akong bigyan ng kahit anong benepisyo. Kung gusto mong tumulong at magpatotoo, na gumagamit si Suhong ng double contract, bibigyan kita ng malaking bayad. Kung ganoon na ang sinabi mo, wala na akong ikinatatakot ta. Anong dahilan ng pagpunta mo sa akin? Alam kong biglaan ito. Lu Fengshuan, maaari mo bang ibigay sa akin ang ebidensya na hawak mo? Sinasabi mo bang ang ebidensya ng yinyang harmony ang ginamit ni Suhong? Ano ang makukuha ko? Boss Lu, alam kong walang libreng tanghalian sa mundo. Pagkatapos ng bagay na ito sa pamilya Su, maaari akong magboluntaryo. Gumawa ng isang pelikula para sa pamilya Lu. Kailangan mo lang magbigay ng isang pisikal na ebidensya. Hindi ka talo sa ganito. Pero ang gusto ko, hindi material na bagay. Paborito mo ito noong bata ka. Huwag kang umiyak, hihingahan ko ito para hindi masakit. Pero masakit pa rin. Pagkatapos kumain, hindi na masakit.
Pagkatapos, kapag hindi ka masaya, kumakain ka ng candied fruit. Songlin, umalis ka kay Guhanjin, pumunta ka sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Boss Lu, ako ang nakakaabala. Paalam. Ang lakas na talaga ng loob mo ngayon, umuwi ng bansa nang walang paalam. Kung hindi ako umuwi, paano ko malalaman na naghanap ka ng bagong nanay para sa akin? Wanwan, magkasundo tayo mula ngayon. Huwag mo akong hawakan. Nakakadiri talaga. Suwanwan, paano ka nagsasalita ngayon? Tatay, sa loob ng maraming taon, ang kabutihan ni nanay sa'yo, wala ka bang? Naalala ka isa, tama ba? Tama na. Sige na, wala akong kakayahang pangasiwaan ang mga bagay na ito. Ang pag-uwi ko ngayon ay para gumawa ng bagong pelikula. Anong nangyari? Bigla kang gagawa ng bagong pelikula? Tatay, hindi ba't interest ang pinakamahalaga sa'yo? Kapag nailabas na ang pelikula ko, tulungan mo akong makuha ang Best Actress Award. Hahanap ako ng kaparehas ng estado para sa Marriage Alliance. Hindi ba tataas ang stocks ng Sugroup? Sage, Panghuli, gusto kong itanong sa ngalan ng mga fans. Ng isang tanong. Tanong mo, Nag-aalala ang mga fans sa relasyon ninyo ni Ginonggo. kami ay nagmamahalan. Masisyahan siguro si Ginonggo pag narinig niya to. Tapos na ba ang interview, sunduin na kita pauwi. Ang pangunahing artista sa Lu City na si Songlin ay nag-announce na may asawa na pala. Ang asawa niya, tunay na version pala ng domineering si Xianuan. Hindi mo nga alam, tingnan mo, gaano kahalaga ang paningin ni Guhanjin. Sabi ni Guhanjin, may ibibigay ka sa akin. AMM. Ito ang ebidensya ng... Bakit bigla kang nagbago ng isip? Bigla lang naisip, dahil sigurado akong, hindi mo ako tatanggapin, mas mabuting maging mapagbigay. Nandito lahat, ito lang ang may tutulong ko. Salamat. Isasama ko si Boss Lu palabas. Narinig ko, di magtatagal. Best actress na si Swanwan. Ayaw niya kay Songlin. Kailangan mong bantayan siya ng mabuti. CJ, May tanong ako, curious lang. Gusto mo ba si Songlin? O dahil kamukha niya si Xianuan kaya, tinutulungan mo siya ng ganito? masasabi ko lang. Kung ngayon lumitaw si Xenuan sa harap ko, hindi ko rin alam kung siya o si Songlin ang pipiliin ko. Bakit ang ganda ng feedback sa bagong pelikula ni Swanwan? Lahat ng reporter nakapaligid sa kanya. Siya ang anak ng Sugroup. Masasabi niya. Miss Song, ikaw pa rin ang fans ni Bosco. Bakit hindi mo makuha? Gagawa ako ng sarili kong daan, lalo na. Hindi ganoon kadaling maging anak ng Sugroup. Nakita mo ba kung gaano kaloko ang mga reporter kanina? Anong magagawa ni Songlin? Ang isang dekorasyon at isang feature best actress. Hindi kailangan magiging makatulad. Tama ka, hindi talaga kami magkatulad. Pagbalik ko, konting kilos lang, mas mataas na agad ako sa'yo. Songlin. Hindi mo ako kailanman malalamangan. Miss Sue, akala mo ba wala akong backup sa nangyari sa warehouse? Anong ibig mong sabihin? Noon sa warehouse, may isang kikli sa kanto na hindi nasira. Kinopya ko ang laman. Anong gagawin mo? Artista ka ng Sugroup. Paano mo nagawa yon? Miss Sue, kaya kong gawin ang lahat. Si Songlin, isa lang siyang pek. Nangahas siyang manakot sa akin. Wanwan, nasa disadvantage na tayo ngayon. Kalmahan mo muna. Malapit na ang pagpili ng Best Actress sa huling bahagi ng taon. Huwag mo siyang galitin. Songlin, akala ko panalo na ako. Si Chanwan noon pa man, talunan ko na siya. Hindi ako natalo kay Chanuan. Bakit naman ako? Matatalo kay Songlin. Hindi mo ba alam? Hindi ito panahon para magpadala sa emosyon. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi mo naman isimuhan mo, dahil sa mga bagsak niya. Sana kami na noon pa. Paano mo nasabi yan, inay? Para naman sa'yo. Yon noon. Bahala na. Kailangan ibigay ni Songlin ang top. Inay, kapag pinalabas ni Songlin ang top, wala na talaga ako.
Elreth Wang, bakit mo ako biglang hinanap? Akala ko, nasa ibang bansa ka na? Songlin. Hindi naman kailangan magsiraan kayo ni Wanwan. Hindi ba? Magsiraan? Elreth Wang, ano ang sinasabi ninyo? Hindi ko naiintindihan. Hindi ba nakuha mo na ang ebidensya ng pagdukos sa iyo ni Wanwan? Songlin. Pwede bang ibigay mo sa akin ang ebidensya? Ano ang gusto mo? Pumapayag ako sa lahat. Ano ang gusto ko? Hindi ko pa alam ngayon kung ano ang gusto ko. Hindi mo ba pwedeng bigyan ng pagkakataon si Wanwan? Sino naman ang nagbigay ng pagkakataon sa akin noon? Anong noon? Ano ang sinasabi mo? Noon, yung sa pamilya Xia. Wang Bijun. Ano sa palagay mo ang sinasabi ko? Ikaw si Xianuan. Ako si Xianuan. Ako yung Xianuan na muntik nang masunog ninyo noon. Anong takot, Wang Bijun? Ako ang dapat na matakot. Kayo, ang sumira sa pamilya ko. Ikaw nga talaga. Bumalik ka para maghiganti. Songlin, hindi. Xianuan. Sa akin mo na lang ibaling, pakawalan mo si Wanwan. Sa'yo ibaling. Huwag mo akong i-challenge. Sige, game. Pingan, wala si nanay ngayon. Naging mabait ka ba? Si Tito Go, naglaro pa sa akin. Pingan, umakyat ka na, matulog ka na. May kailangan akong pag-usapan kay nanay mo. Sige, umakyat ka na. Songlin, bakit mo ginawa to? Anong ginawa ko? 30 minuto ang nakalipas, ang dating asawa ni Suhong. Si Wang Bijun, inamin sa post niya. Noong araw, sa pag-udyok ni Suhong, siya ang nanulsol kay Xiashan at Sinira. Ang pagsasama ni Xiashan at Wenqing. Songlin, bakit mo ginawa to? Ako ang gumawa. Muntik na akong mapatay ni Wanwan. Bakit hindi ko ito magagawa? Dahil lang ba rito? O dahil hindi lang ikaw si Songlin? Ako lang si Songlin at ayoko maging iba. Guhanjin, malapit na. Malapit nang matapos ang lahat. Tsuir, bontis ka. Huwag mo nang panoorin to. Huwag kang mag-alala, ayusin ko to. Hindi mo maayos yan. Kalokohan. Suhong. Malapit na bang magwakas ang pamilya Su? Tsuir, bakit ka ngumiti? Yang ganyan mong ugali, paang di kita kilala. Suhong, matagal mo nang dapat ko nakilala. Araw-araw akong nagkukunwari, nahihirapan na akong huminga. Sigs na, alam kong unstable ang mood ng bontis. Hindi kita pag-initan. Haha. Bakit ka ngumiti? Anong pinapangiti mo? Hindi talaga ako buntis. Hindi kailanman. Anong sinasabi mo? Paano ka hindi magiging bontis? Paano ako magbubuntis sa anak ng pumatay sa tatay ko? Suhong, matagal ka nang dapat patay. Pumatay sa tatay ko? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako'y isang Shen. Ako ang nag-isang anak ng pamilyang Shen. Nasinira mo 10 taon na ang nakalipas. Lumapit lang ako sa'yo para wasakin ang pagsasama mo at ni Wang Bijun. Ganap na nasira. Nandaya ka lang sa akin. Ibinigay na ni Songlin sa pulisya ang ebidensya ng double contract ng Su Group. Suhong, malapit ka nang mawala. Bakit mo pa ako pinauwi? Ang tunay mong mahal, Suhong, magkasabwat talaga siya ni Songlin. Tama na, may iba akong dahilan kung bakit kita pinauwi. Paalisin mo siya. Suhong, karapat-dapat lang sa iyo ang lahat ng ito. Puta, lumayas ka. Songlin, paano ka naglakas loob na humarap sa akin? Dumating ako para ihatid ang Chairman Su. Puta. Anong gusto ninyong gawin? Si Suhong po ba?
Ako si Suhong. Ikaw ay pinaghihinalaang gumawa ng double contract. Sumama ka sa amin. Suwan-wan. Kung magwawala ka pa, huwag kang magalit kung hindi kita patatawarin, Suho. Nagustuhan mo ba ang dalawang malaking regalo na ibinigay ko sa iyo? Malaking regalo nga. Pero hindi ko alam kung kailan ko nasaktan si Miss Song. Para mag-isip pa si Miss Song ng paan para ipahamak ako. Chairman Su, hindi ka ba nagsisi kailanman? Sa mga ginawa mo noon? Kung wala ang orihinal na akumulasyon ng kapital noon, wala ang pamilya Su ngayon. Sayang lang, ang pamilya Su ngayon ay malapit nang mawala. Songlin, lumayas ka sa aming bahay. Hindi ikaw ang magsasabi kung kailan kami mawawala. Salamat, mga pulis. Tatay, mga pulis, pakiusap. Huwag ninyong dalhin ang tatay ko. Wan-wan, bitawan mo. Tatay, hindi ko bibitawan. Hindi ka pwedeng dalhin. Wan-wan. Kapag natapos ang taon, at nakuha mo ang Best Actress at naging bagong chairman ng Su Film Industry, makakahanap ka ng paan para mailabas si tatay. Sayang, Suhong, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Ako ay taong naniniwala sa karma. Suwan-wan, naniniwala ka na ba ngayon? Dahil sa iyo, nawala ang lahat ng mahal ko sa mundo. At ngayon, malapit ka nang mawala ng lahat. Alam mo ba kung bakit ako pumunta ngayon? Gusto kong masaksihan kung paano. Lahat kayo ay mapupunta sa impyerno. Wong Bijun, Suhong, malapit na. Kayo naman, Suwan-wan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Parang isang basang aso. Magulo ang pamilya Su ngayon. Apektado ba ang Gyu Group? Hindi. Malapit na ang katapusan ng taon. Kung walang aberya ang bagong pelikula mo, at yung kay Suwan-wan, ay magkakasabay na mananalo ng Best Actress. Tinulungan mo ako. Maganda talaga ang pelikulang Jia Feng. Maganda ang lahat ng datos. Isang bihirang obra maestra sa mga nakaraang taon. Mabuti naman. Songlin, gusto kong makarinig ng isang katotohanan. Anong gusto mong marinig? Hinayaan kitang gawin ang gusto mo. Ngayon, gusto ko lang ng isang katotohanan. Sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Bakit mo galit na galit sa pamilya Su? Guhan Jin, sa palagay mo sino ako? Kahit sino ka, mahal pa rin kita. Kahit sino. Mukhang hindi ka maganda ang lagay nitong mga araw. Kapag nakuha na ni Wan-wan ang Best Actress at naging bagong chairman ng Su Entertainment, madali na ang lahat. Sayang, wala nang kinabukasan. Ginoong Suhong, ako ang abogado ni Miss Chia. Maraming taon na ang nakalipas. Pinatay mo si Chia Shan. Sa masamang kompetisyon sa negosyo. Ito ang recording noon. Nag-short sell ka rin ng pondo ng Chia Group. Malaking halaga. At may sexual harassment sa mga artista. Double contracts. Sapat para sa parusang kamatayan. Ano ang relasyon mo kay Chia Shan? Ako ang anak ni Xiashan. Si Anuan. Paano pwedeng mangyari? Patay na si Chia Nuan. Impossible. Nang gusto mo akong patayin noon. Hindi mo inakalang makikita mo ako. Gusto mo akong patayin? Hindi ako, si Miss Chia. Ang gustong pumatay sa iyo, kundi ang batas. Songlin hindi. Chia Nuan, ginaganyan mo ang lahat. Hindi mo ba natatakot na may konsensya kang mabigat? Konsensya. Suhong pag-usapan natin ang konsensya sa pagitan natin. Hindi mo ba nakakatawa iyon? Songlin, isang hamak na buhay lang ako. Anong masama kung pabayaan mo akong mamatay sa bilangguan? Ang mga magulang ko ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mamatay ng matanda. Bakit ikaw meron? Upang matiyak ang aking mga karapatan, hihingi ako sa mataas na otoridad. Bago lumabas ang opisyal na hatol. Hindi ka maaaring makipagkita sa iyong mga direktang kamag-anak. Hindi alam ni Wanwan. Ikaw pala si Chia Nuan. Anong balak mo kay Wanwan? Hindi mo na dapat alalahanin iyon, Suhong. Matagal na akong nanumpa na gagawin ko talaga kayong magbayad. Ikaw. Songlin, ikaw. Putang ina mo. Kumusta na si Suhong?
Songlin, ganito na ang nangyari sa akin. Hindi pa ba sapat para mawala ang galit mo? Ano pa ang gagawin mo kay Suhong? Ano ang gagawin mo? Nararapat lang sa inyo ito. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Hinihiling ko lang na bigyan mo ng pagkakataong mabuhay si Suhong. Gusto mong patawarin ko si Suhong. Maliban kung mabubuhay mo ang mga magulang ko. Noon, ako at si Suhong ang nagkamali. Nawasak na ang pangalan ko, lahat ng tao. Alam na isa akong malandi na si Wang Bijun. At si Suhong ay nakakulong na, hindi ba pwedeng? Tumigil na dito at si Wanwan pa. Inosente siya. Walang inosente. Songlin, ginagawa mo ito. Hindi ka ba natakot na magkaroon ka ng bangungos sa gabi? Ako ay gumagawa lang ng tama. Ikaw ang dapat magkaroon ng bangungot. Pumunta si GNG, Song kay Suhong. Ano ang balak niya? Hindi stable ang mental state ni tita. Pinapadala ko na siya sa bahay pagalingan. Nakausap ko na si Songlin. Hindi siya isang taong walang katwiran. Wanwan, pumunta ka at humingi ng tawad sa kanya. Humihingi ng tawad. Bakit ako magsosorry? Hoy. Anong nangyari sa'yo? Wang Bijon. Nagpakamatay. Wanwan. Huwag ganyan. Hindi ko palalampasin si Songlin. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naintindihan? Ang Su family ang mali. Umalis ka. Kinsey. Ayokong makita ka ulit. Umalis ka. Kumuha siya ng abogado, gustong mamatay si Suhong. Kailangan mo ba akong turuan kung paano? May partnership pa rin kayo ng Su Familia. Hindi na importante. Songlin. Hoy, Hanjin, may sasabihin ako sa'yo. Ipinadala ko na sa'yo ang address. Ma, pa, dumating kami ni Hanjin para bisitahin kayo. siya Shan. Nuan. Ikaw nga talaga. Hanjin, hindi pa tapos yung nangyari sa Su family dati. Takot akong kilalanin ka. Pero ngayon, tapos na ang lahat. Pwede ba akong magsuot nitong singsing para sa'yo? CJ, Ma, pa. Huwag kayong mag-alala sa buong buhay ko. Aalagaan ko si Nuan. Hindi ko bibitawan ang kamay niya kailanman. kanino ka naman nakipag-away ngayon? Bitawan mo. Daling kita makain ng gamot. Si Nuan. Walang makakapag-alaga sa'yo habang buhay. Paano mo naman nasabi na hindi pwede? Bitawan mo, maglalakad ako mag-isa. Hindi. Hindi kita bibitawan habang buhay. Tulad ng sinabi ko dati. Hindi bibitawan habang buhay. Paano kung pagod na ako at gusto ko nang bumitaw? Hindi kita bibitawan habang buhay. Kahit isang araw, isang oras, isang minuto, isang segundo, hindi pwede. Gusto kong kasama ka palagi. Gusto kong ako ang una mong makita paggising at ako pa rin pagkatapos. Guro Songlin, The Encounter, nabigyan kayo ng nominasyon. Best Actress. May mensahe ba kayo sa mga manonood? Sinabi mo ba, sa tingin mo, makakakuha ka ng Best Actress Award sa pagkakataong ito? Paano mo tinitingnan ang pagkilala ng mga manonood sa iyong pag-arte? Hindi mahalaga kung manalo ako o hindi, ito ay pagkilala ng lahat sa akin. Salamat sa lahat sa pagmamahal ninyo sa pelikulang ito. Ang ganda talaga ni Mama. Si Mama ang pinakamaganda. Nandito rin si Suwanwan ngayon. Alam ko, magkakasama kami sa entablado para tumanggap ng parangal.
Bagamat si Suwanwan ay dating kaibigan ko, pero hindi dapat siya kasama mo sa entablado ngayon. Bakit hindi? Bakit hindi siya karapat-dapat? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Songlin. Ilang taon na ang nakalipas, isa pa lamang akong hindi kilalang extra. Direk, kamusta ang eksena kanina? Mahirap ang buhay para sa lahat. Kaya huwag kang lumingon sa nakaraan. Patuloy lang sa pag-usad. At darating din ang pagbabago. Sa mismong entablado ng pagpaparangal na ito, ang aking ama na si Xiaoshan ay nawalan ng dangal at reputasyon. Maraming salamat sa pagkilala ninyo sa akin. Kung samahan mo ako ng isang gabi, ikaw na ang bida sa pelikula. Ginoong siya, hindi ko talaga kaya. Ginoong Chia, ikaw ay sinasangkot sa pag-abuso sa mga aktres. Sumama ka sa amin. At ngayon, ating ipagbunyi ang Best Actress ng White Orchid Awards. Song Lin. At ngayon, dito sa entablado na ito, ibabalik ko ang dangal na para sa aking ama. Binabati kita. Salamat! At ang isa pang Best Actress ng White Orchid Awards, ang napakasikat at minamahal na aktres, Su Wanwan. Siguro Songlin, at siguro Su Wanwan ay talagang napakagaling at bata pa, nakuha na ang pagkilala ng lahat. May gusto kayong sabihin sa lahat ngayon? Hindi ko makukuha ang parangal na ito kung wala ang tulong ng Derek at crew. Asa pakikipagtulungan ng iba pang mahuhusay na artista. Napakamapagpakumbaba ni Wanwan. Hindi, swerte lang talaga ako sa pagkuha ng parangal na ito. Marami pang mas mahuhusay na artista kaysa sa akin dito. Samahan ninyo ako sa pagpupuri kay Wanwan. At the same time, sana'y marami pang mga batang artista ang makakapag-akyat pa ng mas mataas at mas malayo. At congratulations sa iyo sa pagiging best actress. Ano nang ikinagagalak dyan? Ano ang ibig mong sabihin? Ang makasabay sa entablado ang tulad mo. Ay wala namang ikinatutuwa. Si GNG, Songlin at si GNG, Su, ay parehong napakapatawa. Hindi pa tawa. Ngayong araw na ito sa entablado ng paggagawad. Bukod sa pagtanggap ng parangal, may isa pa akong napakahalagang bagay na gustong sabihin sa inyo ng harapan. 8 taon na ang nakalipas, ang pinakamalaking kumpanya sa lungsod, ang Xia Enterprise, ay biglang nagdeklara ng pagkabangkarote. Hindi nagtagal, ito'y binili ng Su Group. At ang lahat ng nasa likod nito ay pakana ni Su Hong. Ginamit ni Su Hong ang kanyang dating asawa bilang honey trap para akitin si Xiaoshan. Pinagbintangan pa si Xiaoshan sa paggawa ng shadow contract at pang-aabuso sa mga babaeng artista. At ako ay ang anak na babae ni Xiaoshan. Ako si Xianuan. Kaya, GNG, Song, ikaw ang best actor. At ang anak ni Xiaoshan? Tama, Ikaw si Tianuan. matagal na tayong hindi nagkita. Suwanwan, Tianuan, ikaw pala. hindi mo inaasahang buhay pa ako, di ba? Kaya pala sunod-sunod ang pag-atake mo sa amin. Para kang maghiganti sa akin. Para kang maghiganti. Ano ang ebidensya mo? Sinasabi mong nang abuso ang tatay ko. Baka naman. Ginagawa mo lang yan para linisin ang pangalan ng katay mo at siraan ang tatay ko. Lagi bang pinapapunta sa inyo ni Sausaw para uminom? Ang Su-Film ay laging gumagamit ng ganitong paraan para makakuha ng mga sponsor. Marami ka na rin natanggap na babaeng artista mula sa Su-Film, di ba? Siyempre, isa-isang magaganda. Magaling si Jisoo, marunong kumilos. Pek. Lahat yan ay pek. Si Tianuan ay magpakailanman ang aking talunan. Suwanwan, magising ka. Ang buhay mo ay tapos na. Kaya, GNG, Song, ang pagpunta mo sa Su-Film ay para lang maghana ang kanilang ebidensya ng krimen. Narito ako ngayon upang ibunyag ang lahat ng ginawa ni Su Hong sa buong mundo.
Umaasa akong maibabalik ang dangal ng aking ama. Ang aking ama ay isang napakahusay. At may talentong artista. Ngunit sinira siya ng pamilyang Su. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Dapat matagal nang nagdusa ang pamilyang Su. MS Songlin, sinadya mo bang sabihin ito sa awards ceremony? Para masira ang pamilyang Su sa malaking iskandalo. Makakaapekto rin ito ng malaki sa iyo. Masasayang ba ang iyong career bilang artista? Pa sa mga ito, Basta mabunyag ang lahat ng ginawa ng pamilyang Su. Sulit ang lahat. Enna Song, bilang asawa mo, ipinagmamalaki kita. Ano to? Ang sikreto-sikreto. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Ang hirap maglakad ng nakapiring. Linlin, naalala ko ang sinabi mo. Kapag nanliligaw ka sa akin, dapat puno. Ang kwarto ng mga sampagita. Sige, ihahanda ko ang lahat. Tandaan mo, huwag mong kalimutan. Bakit sampagita? Dahil ang ibig sabihin ng sampagita ay akin ka. Kaya Guhanjin, akin ka. Songlin, akin ka. Nagbibiro lang ako noon. Pero naalala ko pa rin. Ikakasal na tayo, ngayon ka pa magpapakasal. Medyo huli na, di ba? Mali ang pagkakasunod pero kailangan pa rin. Ang lahat ng proseso. Songlin. Gusto kitang bigyan ng kasal. CJ, Gusto kong makasama ka sa bawat tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig. CJ, Songlin, mahal kita. Guhanjin. Mahal din kita.